Paano ba magbayad ng bills gamit ang QRPH? Ang gagawin nating example dito is yung bill natin sa Atome. Umpisa na natin. Okay, so ulitin ko lang ng konti. Yung makikita nating pera dito is hindi natin pera na Atome yan. Kumbaga, inaalaw tayo ng Atome na gamitin natin yung pera niya sa pagbili sa mga online shop or tindahan para hindi muna natin mag-alaw yung ipon natin. So, helpful din to kunwari kung wala ka pang pera muna ng Atome yung gagamitin natin para mabili yung mga pangangailangan natin. Okay, so nandito na tayo. Bali, marami kasi nagtatanong kung paano ba mabayaran yung bill nila sa Atome. So, pupunta tayo ngayon dito sa Go to Bills. Okay, dito sa taas, ayan yung pinaka-credit limit natin. Yung sa akin kasi existing is 8,000. So, nabayaran ko na yung previous bill ko sa last video. May natitira pa ako ngayon na nagkaka-reflect lang na nasa 260 plus. Ngayon, dito sa next bill date, dito nagre-reset yung nire-record ng Atome. So, every third of the month, re-record nyo lahat ng mga nangyari mula nung ika-4th, mula ika-4 na araw ng kada buwan hanggang sa 3rd, yun yung i-record niya. Kukompile din niya yun, kung magkano yung bill mo doon, yun yung lilitaw sa billing statement natin. Tapos yung due date natin dito, kung kailan yung deadline para mabayaran mo yung mga ginastos mo na yun. Okay, so wag tayo madedelay sa pagbayad. Actually, yung sa akin kasi, ang ginagawa ko, once na may ginagastos ako sa isang card, let's say sa Atome o kaya sa mga credit cards ko, as much as possible, binabayaran ko na kagad. Hindi ko na pinapatagal pa. Nagkataon lang kasi dito sa Atome, hindi kagad lumalabas yung pay early. Hindi ko kagad siya mabayaran. Parang lumabas lang siya kung 25. Sabihin natin 10 days before ng billing date, doon pa lang lumalabas yung pay early button. Kung gusto mong magawa yung ginagawa ko, makapagbayad na mas maaga kaysa hintayin pa yung bill date or yung due date, punta tayo ngayon dito sa unbilled. Ito yung ongoing bill ko ngayon dito. So, kung hindi ko siya babayaran, so pagdating ng December 3, lilitaw na dyan yung 276 na bill ko dun sa billing statement. Pero ako kasi hindi ko na hihintayin pa yan. Since, kunyari, nagbukas ako ng app, may nakita kong kailangan bayaran, binabayaran ko na kagad. Kaya siguro ang taas din ng credit score ko ngayon. So, itap lang natin yung pay early para mapakita ko sa inyo kung paano nga ba magbayad dito. Kung gusto nyo magbayad dun sa before due date, so, decision nyo yun. Pero ako kasi, basta may makita kung kailangan bayaran, binabayaran ko na kagad. Lilitaw na rito yung mga payment method. Actually, itong nasa screen natin ngayon, may kita mo rin yan dun sa settings ng Atome. So, kunyari, pwede ka magbayad ng debit or credit card. Kahit anong credit card or debit card, kahit nasa ang bansa ka pa, let's say, Saudi ATM card, Saudi credit card, basta may makita kang Visa or Mastercard logo, pwede natin i-add dito para magamit natin pambayad. So, helpful yun pag kunwari na-delay yung padala mo, tapos walang laman yung Philippine bank account mo, tapos malilate ka na dito sa bill mo sa Atome. So, ito yung magiging option natin para maabutan natin yung pagbayad dun sa bill natin. Ang pinakaiwasan kasi natin is madelay. May mga times kasi na kunwari under maintenance yung bank, hindi natin mabayaran tapos due date na. So, para maiwasan din kasi natin masingil ng mga extra fee or late fees na sisinglin sa atin na Atome pag di natin nabayaran on time. So, dito naman is QRPH. Ito yung walang fee. Tapos, ito yung nire-recommend niya. Ito kasing bank transfer via InstaPay. So, isa pang option din to. Ang problema lang, may bayad kasi yung InstaPay na naglalaro sa 10 to 15 pesos. Depende sa bangko na gagamitin mo sa pagpapadala ng bank transfer na to. Dito naman sa ilalim is kung ito kasi naka-default ngayon, yung 2251 yung huling number. Kung may ipapasok ka pa na debit or credit card, kung sa ibang bank manggagaling yung pera,
itap mo lang yung add, then ipasok ko na yung card details nung gagamitin mo sa pagbayad ng bill natin sa Atome. Ako naman, ang pipiliin natin dito is yung QRPH. Yan yung ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gamitin yung pagbayad na to. Okay, so magpo-post dito yung Atome ng QR code, yung QRPH code. So i-screenshot lang natin yan, tapos i-upload natin sa bank na gagamitin natin pambayad. Kung gusto mo makita yung iba pa mga payment apps na pwede nating magamit sa pagbayad ng bill natin sa Atome, pwede mong itap to. Pero ako naman, magbibigay na ako ng mga actual samples kung paano natin bayaran. Unahin natin sa Maya. Dito sa Maya, tingin ka lang sa ilalim, makikita mo yung may dash with the box na to. So itap lang natin yan, magbubukas yung camera mo. Tapos tingin ka lang ulit sa ilalim, itap natin yung upload QR. I-upload natin yung QR page. Dalawa yung pwede mo pagpiliin sa Maya. Una is yung sa savings mo. Pangalawa naman is yung Maya Easy Credit. So yun sa akin, meron ako excess na pwedeng na 9,000 pesos na pwede kong gamitin anytime sa pagbayad ng mga bills. Pero yan, medyo may mga fees. Pero yun, iiwasan ko yan. For emergency ko lang gagamitin yung Maya Easy Credit. Yung pinili ko dito sa screen natin ngayon is yung savings ko. Currently, yung wallet ko mismo ng Maya is walang laman. Pero may option siya na magta-transfer siya or kukuha siya dun sa Maya savings ko ng 276 pesos para makomplete yung payment natin dito sa pagbayad na Atome bill. So, itap lang natin yung pay 276.28 para mabayaran na natin. Pagkatap mo niyan, magpo-proceed ka agad yung pagbayad. Next is yung OF Bank. So, supportado din ng QRPH yan. So, sa homepage ng OF Bank app mo, itap mo yung QR code na to. Yan. Ganun din, kung mapapansin mo sa mga susunod ko pang gagawin, pare-pareho na ng process. So mag-open yung camera, itap mo yung import QR from photos, then i-upload mo yung QR code na i-screenshot natin dun sa Atome. Bibigyan ka lang ng summary na dun sa QR code na nakuha ng OF Bank mo is pinagbabayad ka bali ng 276.28 pesos. So nandito naman yung yung merchant na kung saan mapupunta yung pera, Merchant Atome. Tapos ikaw, anong purpose ng pagbayad mo na to? Ako, pinili ko na lang payment. Ito yung halaga na ipapadala natin sa Atome. Tapos, itap mo na lang yung pay now. Ito naman yung example sa Como app. So, sa Como, pwede pa rin naman gumana yung mga transactions mo katulad ng QRPH payment o kaya, yan, pagbayad sa Atome kahit nakalock yung ATM card mo dito. Katulad ng lagi ko sinasabi, kung nasan yung ipon mo, lagi mong ilock yung ATM card niyan para in case na ma-hack yung card details niyan, is hindi pa rin magpo-proceed yung mga transactions. So, pag ganyan, ako, panatag ako na kahit na hindi ako makapag-login dyan sa Como account ko, is safe dyan yung ipon ko. Okay, so pwede natin itap yung QR page dito para makapagtuloy na tayo pagbayad ng Atome. Ganun ulit, itap lang natin upload QR code, then i-upload natin yung QR code na nakuha natin sa Atome. Lalabas na dito yung bill na babayaran natin, yung 276.28 pesos, then itap lang natin yung next. Tapos slide mo na lang, swipe mo pa kanan para magtuloy na yung transaction na to. Pagka-swipe mo, ayun, mababayaran mo na yung 276 pesos na bill mo dun sa Atome account mo naman.